Kung mayroon mang lugar sa mundo kung saan ang katotohanan ay tila nalulusaw sa tindi ng init at ingay, ito ay ang Maynila. Ako si Igor Belinsky. Sa loob ng 35 taon, ang buhay ko ay umikot sa malamig na lohika ng nuclear physics sa Moscow State University. Sanay ako sa yelo, sa abuhin na langit, at sa mga seryosong mukha ng mga burokrata. Ngunit ngayong tagsibol ng 2025, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang puting taxi na bumabagtas sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ang aircon ng taxi ay humuhugong, pilit na nilalabanan ang tirik na araw sa labas. Sa bintana, nakita ko ang marilag na Manilabay, ang tubig ay kumikinang na parang tinunaw na pilak. Sa kabilang banda naman ay ang walang katapusang agos ng mga sasakyan, mga jeepney na makukulay at puno ng palamuti, mga motorsiklong sumisingit sa kaliwat kanan, at ang mga bus na tila mga higanteng balyena sa aspalto. Traffic po talaga dito, sir, pasensya na, sabi ng driver sa akin sa barok na English, nakatingin sa rearview mirror. Ninisyan ko siya. May kakaibang init ang mga Pilipino, isang uri ng hospitality na hindi mo mahahanap sa Europa. Papunta ako sa Philippine International Convention Center, PITSI. Dito gaganapin ang Global Security Forum 2025. Ang buong mundo ay nakatingin ngayon sa Pilipinas. Ang Maynila ang napiling neutral ground para sa isa sa pinakamainit na debate sa kasaysayan ng militar, ang tanong ng nuclear weapons. Habang papalapit kami sa venue, nakita ko ang mga watawat ng iba't ibang bansa na umawagayway sa hangin, Amerika, Russia, China, South Korea, at Japan. Ang PITS ay tila isang kuta, napapalibutan ng seguridad, ngunit sa labas nito, ang buhay ng ordinaryong Pilipino ay nagpapatuloy. Nakita ko ang isang taho vendor na naglalako sa mga pulis, at mga batang naglalaro sa gilid ng cultural center. Ang kontradiksyon ay nakakahilo. Sa labas, ang simpleng pakikibaka para mabuhay. Sa loob, ang pakikipagtagisan ng mga kapangyarihan na maaaring tumapos sa mundo. Bumaba ako sa taxi, sinalubong ako ng mainit at maalinsang ang hangin bago ako pumasok sa nagyelong lobby ng convention center. Ang amoy ng kapeng barako ay humalo sa mamahaling pabango ng mga diplomat. Dito magsisimula ang revelasyon. Kabanata 2, ang yabang sa loob ng PITSI. Ang plenary hall ng PITS ay punong-puno. Ang mga chandelier ay nagbibigay ng gintong liwanag sa daan-daang mga eksperto, mamamahayag, at opisyal militar. Ako ang keynote speaker. Habang inaayos ko ang aking kurbata sa podium, naramdaman ko ang bigat ng mga tingin. Nasa harap ko, sa pinakaprestihiyosong upuan sa unahan, nakaupo ang delegasyon ng South Korea. Iba ang aura nila kumpara sa mga Hapon na nasa kabilang dulo. Ang mga Koreano ay may tikas na tila ba sila ang nagmamay-ari ng entablado. Ang kanilang mga suit ay nagniningning, ang kanilang mga baba ay nakataas. Ramdam mo ang kanilang kumpiyansa. Mayabang. Sigurado. Sa kanilang isip, sila ang bagong tigre ng Asya. Ipinagmamalaki nila ang kanilang 35 tonelada ng plutonium, isang nakatagong pangil na handang kagat. Humina ako ng malalim. Ang mikropono ay malamig sa aking kamay. Mga Ginoo at binibini, panimula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mayroon akong isang tanong na nais kong pagnilayan nyo. Tumahimik ang buong silid. Maging ang mga staff na Pilipino na nag-aabot ng tubig sa gilid ay huminto. Naniniwala ba kayo, dahan-dahan kong sabi, na sa 4 na pinakamalalakas na militar sa mundo, mayroong isa na walang ni isang nuclear weapon? Isang bulong-bulungan ang sumiklab. Parang mga bubuyog ang mga tao sa bulwagan. Nakita kong nagkatinginan ang mga delegado. Impossible. Kalokohan. Isang lalaki mula sa delegasyon ng South Korea ang tumayo. Siya ay nasa edad 50, may matalim na mata at tindig ng isang general. Imposible yan, Professor Belinsky, sigaw niya, ang boses ay puno ng paghamak. Sa modernong geopolitika, ang isang bansang walang nukleyar ay hindi kailanman magiging tunay na makapangyarihan. Tingnan mo ang China, ang India, ang Pakistan. At lalo na ang North Korea. Paano mo masasabing may kapangyarihan kung wala kang pangil? Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Tama, dagdag ng isa pang Koreano. Ang Japan, halimbawa. Kahit gaano pa kalaki ang ekonomiya nila, kung wala silang nukleyar, habang buhay silang aasa sa Amerika. Aso lang sila na nakatali sa leg. Matatawag ba silang great power? Napangiti ako ng mapait. Ito na ang hinihintay ko.
Ang arrogance. Ang maling akala na ang lakas ay nasusukat lamang sa dami ng bomba. Ganyan ba ang inyong pananaw? Tanong ko ng mahinahon. Kung gayon, pag-usapan natin ang North Korea. Kabanata 3, ang multo ng Pyongyang. Pinindot ko ang remote ng slide. Ang malaking screen sa likod ko ay nagbago. Mula sa makinis na grapiko, napalitan ito ng mga litrato na may kulay na luma at malungkot. 10 taon na ang nakalilipas, simula ko, bilang bahagi ng EA Inspection Team, nakatapak ako sa loob ng Yongbyon Nuclear Scientific Research Center sa North Korea. Ang katahimikan sa PITSI ay naging mabigat, tila ba ang hangin ay hinigop palabas. Ang nakita ko ay hindi lakas, pagpapatuloy ko. Nakita ko ang isang pasilidad na itinayo pa noong 1906 na pula. Ang mga pader ay bitak-bitak. Ang pintura ay natutuklap. Habang nagsasagawa kami ng eksperimento, 3 beses nawalan ng kuryente sa isang araw. Nagpakita ako ng isa pang larawan. Isang mangkok ng kanin na may halong mais at ilang piraso ng kimchi. Ito ang tanghalian ng kanilang mga elite scientist, sabi ko. Pagkatapos, inilipat ko sa susunod na slide. Isang malabong litrato ng mga batang siyentipiko. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Walang ningning. May isang babaeng researcher doon, kwento ko, ang boses ko ay bahagyang nanginig habang naalala ko ang sandaling iyon. Lumapit siya sa akin habang walang nakatinging gwardiya. Bulong niya sa akin, "Sir, hindi kami makagawa ng totoong siyensya rito. Kapag nagkamali kami sa eksperimento, hindi kami tinuturuan. Ipinapadala kami sa political prison camps." Tiningnan ko ang mga delegado ng South Korea. Ang kanina'y matapang nilang mukha ay bahagyang lumambot, napalitan ng pagkailang. Ang North Korea ay may nuklear, diin ko. Pero matatawag ba silang superpower? Ang kanilang mga tao ay nagugutom. Ang kanilang ekonomiya ay bagsak. Ang kanilang mga siyentipiko ay takot, hindi inspiradong lumikha. Hinarap ko ang buong bulwagan. Ang tunay na siyensya ay namumukadkad lamang sa kalayaan. Sa ilalim ng takot, ang magagawa mo lang ay mga bakal na walang kaluluwa. Ang delegasyon ng South Korea ay natahimik. Wala silang maibato. Ang argumento ng inukleyar katumbas equals lakas ay biglang nagmukhang marupok sa harap ng mukha ng gutom at takot. Kabanata 4, ang dragon na natutulog. Ngayon, binago ko ang tono ng boses ko, mas masigla, mas may pag-asa. Hayaan niyo akong ipakilala ang isang bansa na walang ni isang gramo ng nuclear warhead, pero kinatatakutan at iginagalang ng Amerika, China, at Russia. Pinindot ko ang clicker. Lumabas sa screen ang watawat, ang hapon. Isang kolektibong singhap ang narinig sa PITSI. Japan, bulong ng isang Amerikanong mamamahayag sa unahan. Rank 4 sa military power. Sagot ko. Ayon sa Global Firepower Index ng 2025. Una ang Amerika, pangalawa ang Russia, pangatlo ang China. At pang-4, ang Japan. Agad na tumayo ulit ang pinuno ng South Korean delegation. Profesor, numero lang iyan. Ang totoo, wala silang nukleyar. Paano sila magiging kapantay ng China? Ninisyan ko siya. Isang ngiti na puno ng awa. Diyan kayo nagkakamali, sabi ko. Ipinakita ko ang susunod na slide, ang disensyo ng Atmia isa reactor at ang larawan ng Barakah Nuclear Power Plant sa VA. Alam niyo ba kung bakit nanalo ang Japan sa mga kontratang ito laban sa France at Korea? Tanong ko. Dahil sa tiwala. Ang Japan ay may kakayahang teknikal na lumikha ng nuclear weapon sa loob lamang ng 6 na buwan kung gugustuhin nila. Mayroon silang plutonium, mayroon silang teknolohiya, mayroon silang pera. Pero, pinili nilang huwag gawin. Naglakad ako sa gitna ng entablado. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang paggamit ng lakas. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagkakaroon ng kakayahang wasakin ang mundo, ngunit pinipiling ingatan ito. Iyon ang deterrence ng Japan. Alam ng mundo na kaya nila. Kaya iginagalang sila. Pero alam din ng mundo na hindi nila gagawin dahil sa kanilang prinsipyo, kaya pinagkakatiwalaan sila. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga Pilipinong opisyal na tumatango. Alam nila ito. Ang Japan ang isa sa pinakamalaking donor ng infrastruktura sa Pilipinas, mga tulay, tren, subway. Hindi sila nagdala ng baril sa Maynila, nagdala sila ng mga inhinyero at pondo.
Ang tiwala, pagtatapos ko sa bahaging iyon, ay mas matibay kaysa sa bakal. Kabanata 5, ang paghaharap sa IEC. Ilang araw matapos ang forum, ang debate ay hindi namatay. Lalo pa itong nag-alab. Ang media ay nagkagulo. Maging sa mga coffee shop sa Bonifacio Global City, IEC, at Makati, ito ang pinag-uusapan. Nakatanggap ako ng imbitasyon para sa isang televised debate sa pagitan ng Japan at South Korea. Gaganapin ito sa isang studio sa Taguig, na may view ng makabago at kumikinang na skyline ng Maynila. Sa kaliwa, ang kinatawa ng Japan, isang mahinahong ministro ng siyensya, si Eng Tanaka. Sa kanan, ang kinatawa ng South Korea, isang agresibong opisyal ng militar, si General Park. Ang moderator ay isang sikat na Pilipinong broadcaster. General Park, tanong ng moderator, sinasabi niyo na ang Japan ay nagtatago lang sa saya ng Amerika. Totoo ba ito? Naman, sagot ni Park habang inaayos ang kanyang salamin. Tingnan niyo ang realidad. Kapag nagkaroon ng gyera sa Asya, sino ang gagalaw? Kami. Ang Korea ay may tangke, may missiles, at handa kaming maging nuclear state anumang oras. Ang Japan? Puro peace constitution. Puro salita. Binalingan ng moderator si Eng Tanaka. Ano ang masasabi niyo? Si Eng Tanaka ay hindi nagtaas ng boses. Uminom muna siya ng tubig. Ang kanyang kilos ay pino, parang isang tea ceremony. Ang lakas po ay hindi pagsigaw, mahinahon niyang sagot sa wikang Ingles na may puntong Hapon. Ang lakas ay ang pagiging kailangan ng mundo. Kung mawawala ang Japan bukas, titigil ang supply chain ng high-tech chips, titigil ang robotics, titigil ang medical innovation. Ang mundo ay dedepensa sa Japan hindi dahil napipilitan sila, kundi dahil kailangan nila kami. Iyon ang aming sandata. Idealismo, singhaw ni General Park. Sa huli, baril pa rin ang nagpapatakbo sa mundo. Ang debate ay naging mainit. Ang mga manonood na Pilipino sa studio ay tila nahahati. Ang iba ay bilib sa tapang ng Korea. Ang iba ay humahanga sa dunong ng Japan. Ngunit ang tunay na sagot ay hindi nanggaling sa studio. Nanggaling ito sa isang tawag sa telepono. Kabanata 6, Krisis sa gitnang silangan. Habang nasa kalagitnaan ng debate, biglang pumasok ang isang assistant at bumulong sa moderator. Namutla ang mukha ng broadcaster. Mga kaibigan, may breaking news, anunsyo niya. Isang malaking aksidente ang naganap sa isang nuclear facility sa gitnang silangan. Isang bansang kaalyado ng marami ang nasa panganib ng meltdown. Agad na tumawag ang Britain. Kailangan ng emergency response team. Ang South Korea at Japan ay parehong nagpadala ng kanilang mga eksperto. Ako, bilang isang veteranong pisiko, ay hinilingang pumunta sa command center na itinatag sa isang secure facility sa Camp Aguinaldo sa Quezon City upang magsilbing tagapayo. Sa loob ng command center, makikita sa malalaking screen ang sitwasyon sa disyerto. Naroon ang mga team ng Korea at Japan. Ang Korean team, dala ang kanilang state-of-the-art na kagamitan at mga robot, ay mabilis kumilos. Kami na ang bahala, sigaw ng Korean commander sa radyo. I clear ang area. Kami ang masusunod. May sarili kaming protocol. Mabilis sila. Pero agresibo. Hindi nila pinapakinggan ang mga lokal na inhinyero ng bansang iyon. Gusto nilang soluhin ang solusyon para patunayan ang kanilang galing. Sa kabilang banda, ang Japanese team. Tahimik silang dumating. Una nilang ginawa. Kinausap ang mga lokal na opisyal. Kinausap ang mga Pilipinong inhinyero na nagtatrabaho doon dahil saan man sa mundo, laging may dasi. Ano po ang sitwasyon sa loob? Tanong ng Japanese leader sa isang Pilipinong foreman na nasa site. Kayo ang nakakaalam ng pasilidad. Tutulungan namin kayo. Sa command center sa Quezon City, napansin ko ang pagkakaiba. Ang Korean team ay nakipagtalo sa lokal na gobyerno dahil ayaw nilang sumunod sa customs ng bansa. Ang Japanese team naman ay nagpadala ng cultural liaison kasama ng kanilang mga nuclear expert. Ilang oras ang lumipas, nagkaroon ng komplikasyon. Ang mga robot ng Korea ay hindi makapasok sa isang makipot na valve room. Nagkagulo sila. Samantala, ang Japanese team, dahil nakipagkaibigan sa mga lokal na trabahador, ay nakatuklas ng isang manual override na tanging mga lumang empleyado lang ang nakakaalam. Pasok kami, report ng Japanese team leader. Kasama namin ang local staff. Inaayos na namin ang cooling system.
Sa huli ang krisis ay naagapan. Hindi dahil sa pinakamagandang robot, kundi dahil sa kooperasyon. Kabanata 7, ang liham mula sa nakaraan. Pagbalik ko sa aking hotel sa Makati, pagod na pagod ako. Nakatitig ako sa ilaw ng EDSA at Ayala Avenue. Ang lungsod na ito ay hindi natutulog. Binuksan ko ang aking laptop para sa huling bahagi ng aking presentasyon na ipapalabas online. May gusto akong ipakita sa mundo, ang huling pako sa kabaong ng argumento ng lakas ya tiwala. Isang video message. Pinindot ko ang play. Lumabas ang mukha ng isang babae. Masigla siya, may kulay ang pisngi, at nakasuot ng maayos na lab coat. "Hello, Professor Belinsky," bati niya. Nasa background niya ang Tsukuba Science City sa Japan. Siya yon. Ang babaeng researcher sa North Korea 10 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng nagbulong sa akin ng kanyang takot. "Naaalala niyo po ba ako?" tanong niya sa video. Nakatakas ako. At ngayon, nandito na ako sa Japan. Naluha ako habang pinapanood ito. Dito, sabi niya, kapag nagkamali ako sa experiment, hindi ako pinaparusahan. Sinasabi ng boss ko, ayos lang iyan, bahagi iyan ng pagkatuto. Dito, ang siyensya ay para sa buhay, hindi para sa pagpatay. Binigyan ako ng Japan ng pag-asa. Isinara ko ang laptop. Ito ang sagot. Ang North Korea at ang obsesyon ng ilang bansa sa nukleyar ay nagdudulot ng takot at kamatayan. Ang Japan, sa kabila ng kakayahan nitong maging mapaminsala, ay piniling maging kanlungan ng karunungan at pag-asa. Epilogo, pag-alis sa DNE. Nasa DNE Terminal 3 na ako, naghihintay ng flight pabalik ng Europe. Ang airport ay puno ng mga Pilipinong paalis, mga besi na nagsasakripisyo para sa pamilya. Naisip ko ang sinabi ng Japanese minister. Ang lakas ay ang pagiging kailangan at pinagkakatiwalaan. Ang Pilipinas, tulad ng Japan, ay walang nukleyar. Pero ang lakas nito ay nasa mga tao nito, ang kanilang ngiti, ang kanilang sipag na nagpapatakbo sa maraming industriya sa mundo. Habang paakyat ang eroplano at nakikita ko ang liwanag ng Metro Manila na unti-unting lumiliit, na-realize ko na ang tunay na superpower ay hindi ang kayang pumatay ng milyon, kundi ang kayang magbigay ng pag-asa sa bilyon. Ang Japan ay nanalo hindi dahil sa armas, kundi dahil sa tiwala. At sa mainit na yakap ng Maynila, ang katotohanang iyon ay mas lalong naging malinaw.